Ay nako, eto pa mga bossing. Bukod pa ho diyan, merong, um, ito yung mga yung mga diskaya muna dito. Ang laki nito ha. Ayan just in kakapasok lang ho na balita mga boss chief amo sir. Ilan daw ito? BIR files 7.1 billion tax evasion complaint versus Diskaya. Anak ng tinapa kayo. Hari reyna na nga kayo ng flood control at merong mga di umano na mga ghost project. Merong mga di umano na substandard na mga flood control. Hindi pa kayo nagbabayad ng maayos ng tax. Iba din kayo kaswapang di umano. Iba din kaswapang di umano. BIR file 7.1 billion tax evasion complaints versus Diskaya. Kung yaan yung hinihingi ng BIR para maklear, naku po, baka easy lang yan sa mga Diskaya. Baka hindi pa mayanig. Di ba ang mga Diskaya? Bakit to? Ang pagmamayabang nila, 11 digit yung kanilang kaperahan yung 7.1 yan, pumapasok lang yan sa 10 digit. Ang 11 digit mga bossing, nag-uumpisa sa 10 billion hanggang 99 billion, 999 million, 999,000 and 999 pesos and 99 cents. Biruin nyo yun, kung 7.1 lang ang ibabawas para maklear sila dito, kakaperanggot lang yun. Wala pa sa 1 out of 10. Diba? Baka kung sagad niya sa 99 billion yung kanilang pera, lang yan, 7% lang. Yan yung pinagtatanggol na bugok, na bulldog, na si Marcoleta. Ang gusto ni Marcoleta ipasok sa sa West Philippine PP. West Philippine hindi, sa Witness Protection Program. WPS. There is no such as WPS, Marcoleta. Tapos gusto niya naman ipasok yung mga Diskaya sa WPP. Di ba? The Bureau of Internal Revenue, BIR, has filed multiple tax evasion complaint before the Department of Justice against contractor Sara at Kerly Diskaya along with corporate officers of St. Gerard Construction. Ano na kaya nangyari sa ICI? Kasi nung nasa Senado ho itong mga Diskaya, mga bossing, limitado lang po ang kinukwento nito. Limitado lang po yung inihahayag nito. Hindi kagaya ni Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez all out Kung ako tatanungin nyo, between Diskaya at Bryce Hernandez mga kababayan, mas sasabihin ko kahit na may kasalanan si Bryce Hernandez, pero mas katiwa-tiwala na maging witness protection program o sumailalim sa witness protection program si Bryce Hernandez. Yun all out Eto 2022 pataas lang Diba? Sabi ni Sir Odi Lenon, grabe ang tax nila na hindi binayaran. Ibig sabihin, laki ng kinikita nila. Pasok sa kanila yan. Tapos, diba, parang yung stronghold. Sila din yata ang may pagmamay-ari biruin mo, insurance, lahat na, pasok lahat sa kanila. Mga kababayan, according to the BIR, the couple's total tax liability amount is 7.1 billion covering unpaid taxes for the purchase of 9 luxury mga vehicles pa lang to. Sandali. From the purchase of 9 luxury vehicle, documentary stamp taxes related to their divested from the company. The agency also discovered that the couple failed to file income tax return from 2018 to 2021. Hinahayaan lang. Panahon yan ni dating Pangulong Duterte. Sabi pa doon sa balita, ang paboritong contractor ng Duterte administration ay ang construction company ng mga Diskaya. Nagawa ba yan nung panahon ni dating Pangulo? Hindi. Sabi ko nga sa inyo, itong administrasyon na ito, mga bossing, ang masasabi natin,
na pinaka talagang malaki ang Yagbols. Matapang. No? Sabi ko sa inyo, isa-isahin ulit natin, Kibuloy, bilyonaryo. Ayun, nasa loob ng kulungan. Kinakaharap yung kaso sa kanya. At pagka baka magulat tayo, etong Oktubre, biglang ilipad dyan sa Estados Unidos. Tutulog-tulog tayong ganito. Tapos paggising natin, kinabukasan, bigla, Kibuloy, dadali na sa Estados Unidos. Tapos na ang bakasyon ni General Torre. Siya ang mag-a-attend sa aeroplano. Di ba? Na kung maalala nyo, nung isang buwan lang, bali-balita na hinihingi na ng Estados Unidos si Buloyski. Tapos, baka itong Oktubre din. Hindi ako naniniwala dyan kay Trillanes. Kay Senator Trillanes. Sir, hindi ako naniniwala sa inyo na unang buwan ng 2026 dadamputin o lalabas warrant of arrest nila Bato de la Rosa. Hindi ako naniniwala. Yan din yung sabi nyo dati. Ganitong petsa. Tapos binigla nyo si Duterte. Pauwi lang galing ng Hong Kong. Biglang sinalubong na. Diba? Binigla nyo eh. Baka ganun din ang mangyari kay Bato de la Rosa nitong Oktubre mga kababayan. Diba? Yun yung mga malalaking pangalan, Chavit Singson, di ba? Eto ngayon, si Atong Ang, kasama din sa iniimbestigahan. Mga bata pa lang tayo, yung mga Chavit Singson, mga Atong Ang, mga bossing, ang mga pagkakarinig natin dyan, yung mga mahilig sa mga sugal, etc., etc. Di ba? Lalo na kay Chavit. Yung mga nababalitaan natin, kaya lang, hindi kayang galawin si Chavit. Ganon yung mga natin eh. Yan, si Manong Chavit, ganito, ganyan yan eh. Pero walang makapalag na mga presidente o gobyerno o administrasyon. Sa pangunguna po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ayan, bilyonaryong mga diskaya. Kita na po yung mga kalokohan. Paano pa natin sasabing di umano? Magsasabi pa ba tayo ng di umano? Ayan niya, BIR na ang nagsasabi na failed silang magbayad nung kanilang nung ITR nila from 2018 to 2021. Lalagyan pa ba natin ng di umano yan? Kalokohan yan eh. Hindi ka nagbabayad ng ITR mo. Hindi ka nagbabayad ng income tax return mo. Sabi ni Crisanto Libuna, salamat kung nag-resign na si Cayetano para mabawasan ang salot sa bayan. Grabe ka naman kay Cayetano. Salot. Nako, baka December na. Papasko kay aray ko po. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, malakas talaga kumita at magnakaw yung mag-asawa diskaya na yan. Afford bumili ng over 500 million worth ng mga vehicle. Grabe, sobrang dami. Kaso anomalya. Tsaka mga luxury car Si Mark Ramos, wala mga kababayan. Wala. Hindi, meron ako. Pero hindi naman aabot doon sa kagaya ng mga sasakyan ng mga diskaya, mga bossing. Pero saktuhan lang no? Saktuhan lang. Sabi ni Joselito Sarmiento, noon na ibalita na si Chavit maraming pinapatay sa Ilocos Sur. I hope sana maungkat. Ganyan yung mga nababalita natin, di ba? Na yung mga naririnig natin sa mga balita, mga bossing. Pero walang makapalag daw kasi nga talagang powerful. Pero dito sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat iniimbestigahan. Walang sinisino. Tebes, ayun, kulong. Nasa loob. Sino pa? Alice Guon na mayor ng Banban. Ayun, kulong din. Wala na, kanselado na nga yung niyan eh. Yung birth certificate niyan eh. Sabi ni Ginger Cat, mafia boss kasi sabit sa Ilocos Sur.